Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po sa Sarina S. Paloma at yung ilalahad kong aklaturan para sa daily devotion na pinamagatang Nasa Great Tribulation ka ba ngayon? So, ang ating concept is Great Tribulation. Meaning, mentioned in Matthew 24 verse 21, refers to a period of intense suffering and persecution. So, ang ating scripture is Matthew 24 verse 21 na sinasabi, "For then there will be a great tribulation such as not been from the beginning of the world until now. No, and never will be." So, ang ating katuruan yung umaga is, number 1 is, suffering is not without a purpose. So, ang bawat paghihirap natin ay may purpose yan sa life. Sa lahat na nangyayari sa atin, sa buhay mo o sa buhay ko, lahat yan is may purpose yan ng Panginoon Diyos. Diba? Gaya, diba tayo kapag nagkakasakit tayo, is, ang sakit is nagtuturo sa atin na magtiwala pa tayo kay Jesus Christ, diba? So, suffering is not without a purpose. Laging may purpose at lahat na nangyayari sa life natin is may purpose. Number 2, suffering unite us with Christ. So, kapag tayo naghihirap or naranasan natin ang tiniis ni Jesus para sa atin, di ba? So, katulad ni Pablo na tiniis sa ang hirap alang-alang kay Jesus Christ, di ba? So, suffering unites us with us. And last is, number 3 is, suffering achieves for us an eternal glory. So, ang pagtitiis sa pananampalataya ay may gantimpalang walang hanggan, di ba? So, suffering achieves for us an eternal glory. So, bilang application po, number 1, consider suffering pure joy. So, magalak tayo kahit sa hirap. Dahil may bunga naman yan eh. May bunga itong spiritual na ginagawa natin. Diba? So, tayo magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos kahit nasa gitna tayo ng pagsubok o problema. Diba? So, considering suffering pure joy. Number 2, participate in Christ's suffering. So, tayo, as a followers of Jesus Christ, as a Christian, is makibahagi tayo sa pagtitiis ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagtitiis sa pananampalataya. Diba? So, tayo is patuloy tayo na maglingkod kahit may hirap or what. Diba? So, participate in Christ's suffering. And lastly is, let your suffering become your eternal glory. So, hayaan mong gamitin ng Diyos ang iyong paghihirap upang lumikha ng makalangit na gantimpala. Diba? So, blessing talaga yun ni Lord. So, tayo is, like, pagsunod tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos, kahit masakit, katulad ng pagkapatawad. Diba? Mapatawarin natin yung tao kahit sobrang lala nung ginawa niyang kasalanan sa atin. So, let your suffering become your eternal glory. So, ayun lang yung action sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at kapos po sa ating lahat.